pumasok sa NEP, pagkatapos ng BICAM, nawala. Nalusaw. Hindi napunduhan. Pagdating ng 2023, ganun din ang nangyari. Ngayon, pumasok itong malakas na pag-ulan. Walang hinto. Kahit kailan, hindi kami nakadanas ng ganun kalaking baha sa Davao del Norte. Yung pa lang, itong nakaraan. At ang masakit pa doon, yung mga proyekto na ginastahan na ng gobyerno kung ilang milyon. Dahil nga hindi tinuloy, nung dumating yung rumagasa yung tubig, Wasak. yung baha, natangay, nawasak. Tama. So ano nangyari? Sayang yung pera ng gobyerno. Dahil sa maruming politika. Grabe. So Speaker, the Congress will take on the character of its leader. Yes. But tama ba yun? No? Yun ang naririnig ko. Pero Speaker, these are very powerful men and women, and they are individuals who can make the principled stand and make their own decisions. And yet, why do they bow before Martin Romualdez? At ilan lang kayo ang naririnig na nagsasalita ng tama at handang hindi lamunin ng pangbubusal at panggugulat at ng pamimili ng pera. Tatlo lang yata kayo naririnig namin dyan. Or apat. Congressman Alvarez, Congressman Pulong, ang hindi nila Duterte, Ungab, and then si Gloria Macapagal-Arroyo. Hindi rin nila maapak-apakan ng basta-basta dahil former president. At wala na tayong nakikita at naririnig pa na iba-iba ng CPP, NPA, NDF na bubusalan ng pera nila. How dangerous is this kind of a rubber stamp type of direction na gustong dalhin ni Martin Romualdez na ang Kongreso ay ekstensyon ng abusadong poder that should instead check and balance the power of the President and other branches of government. They become an extended presidential authority and power enjoyed sa bilang magpinsan at pati sa asawa. How scandalous are these patterns of abusive use of government powers and resources na na-observe ninyo in your long stay in the government na gusto namin makita ni Ma'am Loring? Yan talaga nakakatakot ka, Eric. Ano? Ako'y takot na takot dyan sa mga pangyayari yan. Ngunit, hindi ko rin masisisi yung mga kasamahan ko doon sa House of Representatives. Kasi, kaya naman nila ginagawa yan, lumilinya sila doon. Dahil nga sa takot na mapektuhan din yung mga proyekto nila sa kanyang distrito. Tama. Sa akin, napektuhan yung aking mga projects dito. Ngunit, ito naman ay pinapalitan ko yung nawawala sa pamamagitan ng pagsiservisyo sa mga tao, diretso. Kaya, nung nangyari sa akin yan, hindi ako nagpupunta ngayon sa Kongreso. Dito ako umiikot sa mga barangay. Pinapakinggan ko yung inaing ng mga tao. Anong problema? Baka kahit na sa maliit na paraan, mga katulad sa kanya. Grabe. Terrible. Congressman Alvarez, hindi namin palalagpasin ito kasi pa-wind up yung interview natin, pero marami pong nagpapasalamat that you stood your ground and you explained properly that you have no illegal intent. You are not agitating for coup d'etat. You're not agitating the armed forces to go into mutiny against the commander-in-chief, but rather create the role that is mandated on them to protect the state and the people, preserve government, and peaceful transition of political power should it be necessitated by the constitutional process. Yun po ang naririnig ngayon ng taong bayan. But however, babasahin ko po itong message to you as a question. Kay Eric, pakitanong kay former Speaker Alvarez, Congressman Alvarez. Si Majority Leader Manuel Jose Dalipi, ito maingay din ito, no? Sobrang sip-sip to kay Martin Romualdez. Senior Deputy Speaker Aurelio Dong Gonzales, kontraktor ito ng kanyang sariling mga projects. Deputy Speaker David Suarez, soke ng ombudsman sa mga kasong katiwalian, ay nagsasabi na mali ang ginawa at napakadelikado ang pahayag ni Congressman and former Speaker Alvarez. At dapat mag-ingat siya dito kasi baka may pananagutan siya sa kanyang mga naging pahayag as if threatening you with possible allegations of complaints sa Ethics Committee or a possible na panggigipit na tanggalan kanila ng mandato mo although you're elected by the people of Davao del Norte. Go ahead, Congressman Alvarez. Ka-Eric, ako naman, uulitin ko na yung opinion
ng mga colleagues ko sa Congress, ginagalang ko yan. Ginagalang ko. Gusto ko doon tayo mag-umpisa, maggalangan tayo. Yes. Ginagalang ko sila, ang hinihingi ko rin sa kanila, kung pwede, igalang din nila yung posisyon ko. Tama. Kasi pag hindi ko sila ginalang, hindi nila ako ginalang, Kaaway. gulo na yan, hindi na tayo magkakasundo dyan. Yes, correct. Kaya para magkasundo tayong lahat, respeto sa isa't isa, yun ang kailangan natin. Klaro. Ganda. They have the number. The number of tyranny. Are you worried na ang ginawa nilang pag-illegal na pagtanggal o pagpapatanggal kay Governor Hubahib na ngayon dinudugtungan ng kanilang panggigipit kay Governor Mamba in the guise of Chinese exchange students na wala pa sa kalingkingan ng 300,000 exchange students ng China sa Amerika nag-aaral at doon nakatira, samantalang kay Mamba 400 lang, ay mukhang iniipit siya. And then, Congressman Alvarez, iniipit na rin. How do you stand your ground on these pressures of tyranny of number inside the House of Representatives? Ka-Eric, honestly and frankly, ay hindi nila ako pwedeng matinag dyan sa tyranny of numbers. Kasi, kung yan, tyranny of numbers, gagawin nila sa akin yan. Ginawa nila kay Governor Hubahib, ginawa kay Governor Mamba. Tatayo ako dyan para lang to prove my point na meron talagang tyranny at pambabraso na nangyayari ngayon sa ating bansa. Which, no less than the former President Rodrigo Duterte rightly declared, nakasama ka sa press conference na pakinggan ko yon, napakadelikado na ang Marcos government ngayon, yung Marcos Jr., is veering away from democratic stance of governance at papunta siya sa mga pattern and patent of actions na may pagka-authoritarian at hindi niya hayaan na magtatahimik siya at handa siya maging political enemy ng presidente kung kinakailangan gawin yon para matigil ang authoritarianismo or la despotiko diktadura na paggamit ng abuso sa poder, which you are pointing out right now na doon na nga nakikita at nararamdaman mo na rin. Congressman Alvarez. Ka-Eric, dadagdag ko pa. Ako, isa sa mga maswerte siguro na tao na at my age, nadaanan ko, nasaksihan ko yung panggigipit ng Marcos Sr. At saka yung Marcos Jr. Pwede ko i-compare yan. Estudyante ako nun. Yeah. Oh, I was a law student then. Sa Ateneo. Sa Ateneo de Manila. Oo. Ngayon, ang pinagkaiba, yung Marcos Sr., palibhasa, matalino, abogado. Pag mayroong gagawing panggigipit, mayroong ginagawang semblance of compliance sa law. Oh, Yes. Kahit semblance lang. Oo. Hindi basta garapalan yung Yes. yung data. Hindi ganon. Ngayon, masyadong rough. Garapal. Oo. Garapal, oh. I will borrow your word. Yeah. Garapal. So And the one factor of that, Ma'am Lorraine, is napakalayo ng kanyang mental competence and fitness sa kanyang tatay. Pero ang kanyang pagtatapang-tapangan, iwan kung saan ito nakukuha, at ang kanyang garapal na damdamin na hindi siya makaramdam ng pagiging sensitive sa implikasyon ng kanyang mga ginagawa ay hindi natin nakita yun sa tatay niya. Yung kanyang tatay is a swabby political operator. Yeah, and in fact, no, napakalayo, no. He's a caricature of his father, no, na first of all, the father was bar top notcher. Yes. According to the former president, hanggang second year college lang ito. And we know na maugong ang balita that he's into cocaine. Yes. It's a lifetime habit, no, nasty habit. And this president has a first lady that doesn't even match the first lady of the father, no? The first lady Layo. of Marcos Sr., no? How iba din, no? Cunning, and she was charming, and she was beautiful, and she was talagang the ace up of the husband's sleeve, no?
This one, the wife is really pabigat, no? Pabigat din Bagahe talaga ito. talaga. Bagahe talaga. And they really are caricatures of it's my meron talaga akong theory about this speaker and Eric, no. Itong mga second or third generation ng mga politiko katulad nitong si Junior, no. Minana lang yung pangalan kung kaya't siya naging senator, naging governor, Exactly. naging president, no, on the wings of his father, but really and truly walang sariling accomplishment itong taong ito. Ipinasa lang. Pasa lang. Oo, yung bigat ng pangalan ng kanilang mga magulang. Tama ka. Secretary, Yes, pa, Congressman Alvarez. Oo, tama ka dyan. Pero iniisip ko habang nagsasalita kayo na sinasabi niyong yung tatay, Bartap Natcher. Iba ka naman itong si The Junior, Bartap Natcher din. Ibang bar. Ibang ba? Palaging nasa bar. Diba? Ikaw talaga, Congressman. Ano nilalagay sa top? Kaya ka nagiging controversial because mga controversial ang mga punchlines mo eh. Bartap Natcher din pala. Bartap Natcher nga. Congressman Alvarez, seriously speaking, as our final question to you, Yes, sir. before your final message. Nababahala ang taong bayan because ang na-elect ay si Marcos Jr. For whatever Opo. circumstances that may surround this victory, right now, is presumed to have the mandate of the people bilang Pangulo ng Bansa. Opo. However, Congressman Alvarez, it appears hindi po siya ang totoo nagpapatakbo ng pamahalaan. The powers of the government are shared not only by his wife, but his cousin. Dangerous po ba ito? At nakikita natin ang bigat ng ganitong uri ng kalakaran na pinapasalo niya ni Marcos Jr. sa kanyang kapangyarihan at otoridad na ipinahiram ng mamamayan upang abusuhin ang poder na nasa kapangyarihan ng presidente the way we saw it against kay Governor Hubahib, Governor Mamba, Congressman Alvarez, sa kay Rodrigo Duterte, kay Sara Duterte, sa SMNI, kay Pastor Kibuloy. Tuloy-tuloy. At pati na mga mayor na nagsumama sa pagrally sa Tagum City at mga officials ng barangay, hinahabol na nila. Pati kay Anton Lagdameo. Totoo ba? In your political point of view and experience, na hindi talaga naman si Marcos Jr. ang nagpapatakbo lamang ng gobyernong ito. It is more of his wife and the abusive and scheming operations of his cousin Martin Romualdez na siyang nakikita ngayon ng taong bayan. Congressman Alvarez. Nakikita Yan na, ang- sorry, speaker ha. Nakikita Sige. kasi magaspang, hindi naman nila tinatago. Very arrogant and impunity talaga, with great impunity and brazenness, no? Yes, go ahead po, Yes, Congressman go ahead. I'm Alvarez. sorry I Yeah, interrupted. okay, ma'am. Yeah. Oh, talagang nakakatakot kung hindi siya ang nagpapatakbo ng bansa. Dahil, consider natin, inupo siya dyan dahil yung tiwala ng taong bayan ibinigay sa kanya. Hindi sa asawa, hindi sa pinsan, at kung kanino man. Hindi. Ibinigay sa kanya personal ng taong bayan. Dahil ang taong bayan may tiwala sa kanya. Nandun yung tiwala. Yun yung Kaya siya binigyan ng ganun kalaking boto, mandato, dahil nga dun sa tiwala na yun. Ngayon kung nabudol man o kung siyempre kasalanan din ng taong bayan yan. Of course. Madali tayong naniwala sa yung mga sabi-sabi sa eleksyon. Pero para sa akin, kaya nga nangamba yung ating saligang batas na baka dumating itong pagkakataon na to. Kaya sabi ng saligang batas, hindi, dalawa ang piliin natin, presidente at vice-presidente. Klaro yan. Para pag hindi nagtrabaho na maayos yung presidente, meron ka pang pag-asa, nandyan pa yung vice-presidente. Klaro yan. Klaro. Oh, yan yung intention ng drafters ng Constitution. And taking that option, Congressman Alvarez, tatanungin ka namin, to assert that the Vice President can always be the legitimate and legal successor to the office of the President is not rebellion or inciting to sedition. Tama po ba? Constitutional. Hindi po. Klaro. Kasi yan yung option na binigay no sa ligang batas eh. In fact, narinig ko ba ako nagsabi na
mag-people power tayo. Kagaya nung EDSA, wala. Ayoko ng ganun. Yes. Kasi, sa nangyayari ngayon, pag ginawa mo yan ngayon, ruthless itong nakaupo. Maraming masasaktan. Huwag Correct. nating gawin yon. Correct. Pero, ang mapayapang pagpapahayag, orderly and peaceful assembly ay hindi dapat pigilan din. At hindi dapat pigilan. at hindi dapat Hindi mag-alangan dapat ng taong bayan na gawin 'yon. Kasi, Eric, dapat maging history conscious yung mga nasa namumuno ngayon. Alam niyo ba anong trigger nung kay Erap? Yes. Yung pinigilan na mabuksan yung envelope, di ba? Exactly. Habang pipigilan mo yung tao, lalong nagiging excited yan. Yung panahon ng Marcos Sr., pinigilan din yung mga tao. Anong nangyari? Kaya pumunta doon sa EDSA. So, so Speaker, parang ang nakikita natin dito sa mga nakaupo, lalo na si Ferdinand Marcos Jr., parang wala siyang kapasidad na matuto sa mga kasaysayan. leksyon ng kasaysayan. Correct. Ma'am, Inuulit observation. niya lahat. Inuulit No? niya. Ma'am, ang pagpapasalamat natin Yeah, sa yes. mahabahabang oras na ibinahagi sa atin ni Congressman Alvarez, one of the respected leaders of our people, not only from Mindanao, kundi naging bahagi siya ng pamunuan ng Kongreso. Ma'am. Speaker, maraming salamat. Bumabaha ang comments dito ngayon na nagpapasalamat sa iyo for taking a stand and speaking out. No, they say that courage is not yung hindi ka natatakot, but courage is yung natatakot ka pero ginagawa mo pa rin kung ano yung tama. Thank you so much, Speaker, for taking that principled stand and fighting for our country and loving our country the way you do. Thank you Yes. so much, Speaker. Congressman Alvarez, your final word. Ma'am Lorraine, Eric, maraming salamat din sa inyo dahil kayong dalawa ay naninindigan din sa mga panahon na ito. Kung saan, yun yung pinaka-inconvenient time para manindigan ngayon. Yes. Pero pinili nyo pa rin na manindigan. Tama po. Thank you, Speaker. Because kagaya mo, pareho tayo ng paniniwala, ito ang tamang dapat gawin. Magkakasama tayong lahat Magkakasama tayo dito, dito. Speaker. Tama po yun. Para sa Pilipinas nating mahal, nakasama natin si Congressman Pantaleon Bebot Alvarez. Maraming salamat, sir. Kumusta daw Daghang sabi ni salamat, Peter Speaker. Caramon, Peter Mutok? Saludo ako sa inyo. Saludo din, Ayo, sir. sir. Mabuhay po kayo at mabuhay ang sambayan ng Pilipino na inyong pinaninindigan sa panahon na ito. There you go, mga kababayan, nakasama natin sa Pilipinas nating mahal, si Congressman Pantaleon Bebot